So hello guys, ngayon ay tatalakayin natin ang tinatawag nating 5 general categories of unethical behavior in research. Ano nga ba yun? So ang limang yun ngayon ay pumapasok tayo ngayon sa tinatawag nating falsification of data, failure to credit others, plagiarism, conflicts of interest, biased design and interpretation due to outside and influences. Doon na po umiikot yung 5 general categories of unethical behavior in research can be listed. Pero, as I can search naman po sa internet, may tinatago pa tayong fabrication, falsification, which is same lang rin naman siguro ng 1 and 2. Ang pinagkaiba na po yung name at kung paano siya i-approach ng ating gagamit or ating mga users. So, ngayon, dadako tayo sa tinatawag natin falsification of data. Falsification of data is ang tinatawag dito ay charging, omitting, or misinterpreting data to make result looks better or fit a desired outcomes. Magbibigay tayo ng example. A researcher removes data that doesn't support their theory, so this study only looks and successful. In Tagalog naman po, ang mangyayari po na ito. Kung po, bibigyan ko ng Tagalog example in Tagalog. Kuwari po, ako po ay isang estudyante at ang mangyayari po is may science project and mag-iimbento ng resulta ng experiment kahit hindi pa niya ito natatapos. Ang mangyayari po, kuwari po, may science project ako, then hindi ko pa po siya nagagawa at di pa rin tapos. Ang gagawin ko na po, i-imbento na po ako ng sagot or haka-haka ko dun sa aking project may ipasa lang. Yung po ang tinatawag nating falsification of data. The other one naman po is failure to credit others. Failure to credit others naman po ang tinatawag natin not giving proper nicknames to the original author or people who help and contribute to the research. Kung wari po, 5 kayo. Gumawa kayo ngayon ng libro. Ngayon, doon sa libro pong pinapublish na yun, hindi kayo na paratangan or nailagay yung pangalan nyo. Ang mangyayari po doon, pumapasok na po tayo sa failure to credit others. Then, in Tagalog, hindi natin naisama ang karapatan ng isang tao dahil ito ay hindi natin sinama sa tinatawag nating credits ng opening ng books. Ang mangyayari, example, nag-publish ako ng research paper pero hindi ko sinama sa aking libro or pinublish ang pangalan ng mga tumulong. Parang inangkin ko lang yung project na yon. Although madami kaming gumawa pero ang nilagay ko lang na pangalan is akin lang. So mangyayari po nun, papasok tayo sa failure to credit others. Hindi natin sinama talaga ang karapat-dapat na nasa loob or magpapublish ng libro. Ang mangyayari po dito, mawawalan tayo ng respeto sa aking grupo or mawawalan sa tayo ng tiwala. The other types of unethical behavior is naman po tinatawag nating plagiarism. Ang plagiarism po ang tinatawag nating pagkopya ng ideya ng iba or trabaho na hindi natin sila binibigyan ng credit. Yun po ang plagiarism. Tapos naman po, bibigyan ko ng example. Ang plagiarism naman po, kinopya ni Mark ang ilang bahagi ng thesis ng ibang estudyante at isunod ito sa kanya na para siya ang gumawa. Mangyayari po nun, may original na po tayong ideas, kinuha natin kung saan-saan po, kung sa internet tayo naghahanap, pang ideas po natin yung panggagalingin ay Google Scholar, ResearchGate, and malayo po pong iba. Mangyari po nun, yung idea na gawa sa ResearchGate, sa heading or sa introduction, kukuhanin natin yung buong idea without even revising the topic, aangkinin natin, then another information or data na galing sa ibang research, then gagamitin ulit natin hanggang tayo makabuo ng isang research. Papasok po tayo sa plagiarism kasi po hindi natin binigyan ng credit yung ating pinagkuhanan na site, yung author na gumawa at yung mga original na ito. So, magkakaroon po tayo ng kaso na tinatawag nating plagiarism
At nilalabag na rin po natin ang isa ng ethical behavior, which is plagiarism. So, ang other topic naman po natin ay most commonly used research design. So, may tatlong commonly used na research design. Tinatawag nating descriptive research design, correlation research design, at experimental. Ano nga ba pinagkaiba ng tatlo? Ang descriptive research design is pumapokus siya sa describe ng situations. Wala siya paalam sa information na nakukuha niya sa paligid. Basta dinidescribe lang niya yung nakuha niya data at paano ito i-process. For example po, nag-survey tayo sa 100 estudyante. At kailangan nating malaman kung ilang oras ba sila natutulog o nag-aaral sa isang araw. Ngayon, ang mangyari po nun, the result is, we only describe their habits, not paano yung habits nila, at hindi natin pinopoint out dito yung mga kanilang, kung paano sila binabago ng kanilang sleeping schedule at kung nakaka-apekto ba yung paghaba ng iyong pag-aaral is pagtalino mo. Yun po descriptive. While may example ng descriptive by surveys, case studies, and observation. Most commonly used po natin is observation, which is nakuha lang tayo ng idea through tingin lang natin. Hindi natin sure kung tama ba to. Ito yung perceptions lang po natin, which is dinidescribe lang natin when nakukuha natin information pero hindi natin siya pinapalalim. Correlation naman po ng research design is about relationship between two or more variables. Kung nga po, yung example po nung last time na sinasabi natin, nakaka-apekto ba ang sleeping hours and student grades ng mga bata? Pagtagal ba ng paghaba ba ng kanilang pagtulog is pag-angat ng kanilang grades, or pag-ikli ng kanilang tulog is pagbaba ng kanilang grades? In short, magkaugnay ba ang dalawang bagay? Pinagko-compare natin yung dalawang variable or any variables. Pinagko-compare natin siya, which is correlational. Nag-comparison tayo kung alin ba ito yung mas pabor, kung pabor ba yung pag humaba ang tulog, mataas ang grade. Pag kaunti ang tulog, mababa ang grade. Ang nangyari po doon, it tells how things are related, not what causes what. Ang sunod naman po nating topic is experimental. Ang experimental naman po is, it tests our causes and effects by changing things, the dependent variables, and observing what happened to another dependent variables. Ang mangyari po is, experimental is, minamilipulate natin yung isang variables to determine its effects on another, to test cause and effects and relationships. Yung po yung para correlational. Mangyayari po is, ang example po nito is fertilizer, or sa halaman na lang po. May dalawa tayong halaman. Ako po ay plantito. Ang mangyayari, yung isa lang pong halaman na yun ang ating bibigyan ng pataba, fertilizer in English. Then yung isa naman po, wala. Then, o-observe natin ngayon kung anong mangyayari dun sa ating nilagyan ng pataba at hindi na nilagyan ng pataba. Kung ang result ba nung nilagyan natin ng pataba na halaman is lalago ba to, mamamatay, or may another change po ba mangyayari. Then, while sa another, mag-expect tayo na dahil di natin siya nilagyan ng pataba, expect natin doon sa walang pataba is magkakaroon siyang defects, or o-observe pa rin natin kung anong tinatawag behavior na mangyayari dun sa meron at walang pataba. Yun po ang tinatawag nating experimental. And sa summary, ang descriptive is dinidescribe kung ano ang nangyayari, happening, kasalukuyan. While correlational is nagpa-find tayo ng relationship between two variables. Didikit natin sila or hinahanapan natin silang sinabi ng connection.
While experimentals, ito yung tinatawag natin cause and effects. Ang example na nga po sa fertilizer, yung wala at meron. By correlation na naman po is checking between the slips and the grades of the students. Kung may connection ba talaga. While descriptive, surveying study habits of a student. Ang key concept po para ma-identify natin yung tatlo is key question pala, hindi concept. Sa descriptive, ano ang nangyayari? Sa correlation na naman, magkaugnay ba sila? At sa experimental naman, ano ang epekto? So, that's my topic and thank you for listening. I am Renew Manongso from IS3A and this is the report from Sir Gary. Thank you and that's all. Thank you very much.